Good morning. Parang, wala na akong masasabi. Parang, ah, kompleto na lahat. Anyway, sa mga nanonood po sa amin online, sa regular po natin nag-a-attend, this Sunday, siguro po mag-adjust tayo ng konti. It's 11 o'clock already. And today, this month, we are celebrating the Missions Month. And the first mission na natoko nga po this month ay yung po mga officer candidate po natin sa Lipa. Pwede po bang tumayo yung mga taga-Lipa? Officer candidates. Thank you. You may sit down. May marcher ba sa inyo today? Mayroong marcher? Wala. Walang naka-assign na marcher. Sir, para tayo nasa salipa. Sir, ilan po kayo today? Ilan po kayo today? 90. Supposed to be, ilan po kayo dapat? 172. Bakit po kayo na 90? The rest is fun run. The rest is nag-fun run. Huh? Safe siyang sumagot, safe. Thank you, sir. Thank you, sir. It's funny. It's fun. Supposed to be sila po ay 172. But because of a very challenging situation, sila po ay 90 ngayon po. At salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon na nakarating po yung 90. Okay, so without further ado, okay. Mission. So, ang message ko po ay hindi po para po sa kanila. Para po ito sa lahat. It's not for our officer candidates only, but for everyone. We invited them para po ma-experience nila paano natin ginagawa yung ating pong worship service here in GCF. And actually, kung tatapusin ko po sa dalawang praise ang aking pong message, ito lang. Lagi naman po nakikita, know Christ and make Him known. So, andito po kayo, in-invite namin kayo sa GCF para hindi po maging member ng GCF or i-encourage kayo na maging member ng GCF. Because only Christ can save you and sa mga nakakilala na sa Kanya, ang challenge po ay let Him be known by others. So, yung pong mission, yun daw po yung pinanggalingan na word. And originally, ang konsepto po nito ay ginamit ng mga Jesuits nung kanilang panahonan, sending a person to go forth with a religious purpose. But in modern usage, it expanded, broader, ginagamit sa corporate, missions, personal mission, military missions, but it retains the idea of being sent with a purpose. This verse encompasses the mission. Sabi dun sa John 20:21, Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." Let's start my sermon with a story. On the screen is the map of Israel during Jesus' time. So, nahahati po sa tatlong regions noon ng Israel, Judea, Samaria, and Galilee. And Jesus was born in Bethlehem. Sabi dun sa Luke chapter 2 at saka po sa Matthew chapter 2, as fulfillment ng prophecy sa Micah. But at the early age pa lang ng Panginoong Jesucristo,
gusto nang patayin, tigilin his mission. So, King Herod that time ordered na lahat ng bata, male, 2 years old pababa, patayin. Alam natin, isinilang siya sa Bethlehem, and then nag-inquired si King Herod sa, ang tawag natin ay 3 haring mago, the wise men, the magi. And the magi told them, the king na, he was born somewhere this time. So, nag-order siya. Joseph and Mary, to keep young Jesus safe, tinago nila si Jesus sa Egypt. Nagpunta sila sa Egypt. And then, nag-return na sila sa Israel. But on their way, nagpakita sa kanila ang isang angel at sinabi kay Mary and Joseph, hey, patay na si King Herod, but Archelaus, yung kanyang anak, ang nag-rule now in Judea. So don't go back. Hindi siya safe. That's why the family went to Nazareth. And in Nazareth, Jesus was raised according to this chapter. And that's why he is often called Jesus of Nazareth. So doon po siya lumaki. But, ang sabi doon sa Luke chapter 4, from 28 to 31, when they heard these things, nung magsimula na magturo ang Panginoong Jesus in Nazareth, all in the synagogues were filled with wrath, and they rose up and drove him out of their town, and brought him to the brow of the hill in which the town was built. So they dragged Jesus on the hill, so that they could throw him down the cliff. Nabasa niyo po ba ito? Napapansin niyo? But passing through their midst, he went away and went down to Capernaum, the city of Galilee. And Jesus moved to Capernaum because he was rejected by his own people in Nazareth where he grew. Kaya sabi nga po doon ay walang propeta na kinilala sa kanyang sariling bayan. And around age 30, he began his public ministry. He made Capernaum his ministry headquarters. Actually, in Matthew 9:1, he called him his own city. From there, he traveled throughout Galilee, Samaria, and Judea, but he always returned to Capernaum as his headquarters, his home base. Until his final journey in Jerusalem, where he crucified. At hindi na siya nakabalik ng Capernaum. That's a very short story of the Lord Jesus Christ. Capernaum is a real town. Ang pag-uusapan po natin ay hindi po ako gumagawa ng kwento-kwento lang. Nagpunta po ako dyan. Kinuhanan ko ng picture 2 weeks ago. Ay, sorry. Kinarap ko po ito. Andito po ako banda. Hindi po ako, dyan po yan. So, yung page yan doon, Capernaum. And, nakita naman natin doon sa map, meron doon Sea of Galilee. So, that's the Sea of Galilee. And one of the famous na site po doon, sabi nila, hindi ko po ito napuntahan, is the remnant of Peter's house. Sino po yung nakapunta po sa site na the house of Peter? Kayo po nakarating na. Pero hindi na po siya yung itsura. Ito na po yung itsura niya, di ba? They put a building and yung bahay, ang bahay yan dito sa ilalim. Bakit ko po siya kinukwento? Ang aking pong chapter ay Mark chapter 2. Pero ayoko po kasing mag-speak ng hindi po naiintindihan. Background, ang context. Lagi po akong ganon. Ang hirap. Kasi pagpasok ng chapter 2, nakakalito. Chapter 1, ito po yung summary ng chapter 1. That evening,
At sundown, they brought to him all who were sick and oppressed by demons and healed them. Probably, nakatira po siya sa bahay ni Peter. Kasi sabi ng Bible, siya wala mapaglagyan ng kanyang ulo. Wala siyang house. He stayed in Capernaum and most probably staying at Peter's house. Rising very early in the morning, while it was still dark, he went out to a remote place and there he prayed. Pag-uwi siya ng gabi, marami siyang pinagaling, maring late na siyang natulog, but he woke up very early in the morning while it's still dark. He went to a desolate place and there he prayed. Now Simon and others look for him. Ano sabi ni Simon sa kanila? Hey, Master, everyone is looking for you. Why? They want to be healed. Marami siyang pinagagaling. Ano sabi niya? And he said to them, let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came. And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues. It's not that the Lord don't want to heal the sick. Ang sabi ni Peter sa kanila, hey, Master, tayo na. Pray ka pa ng pray. Ang tama na naghihintay doon sa bahay. Gusto magpagamat at magpagaling. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, let's go out to the next town. Around Galilee, ito po yung mga ilan sa mga tao. Bethesda, Capernaum, Magdala, Bethsaida, Tiberias, Chorazin, Gergesa, and Gennesaret. You can reach the town by walking around the lake o kaya by crossing the lake by boat. So kung kayo nagbabasa ng Biblia, may mga na-record kayo doon, nabasin yung si Jesus Christ ay nakasakay sa bangka, inabot ng bagyo. He is crossing, going to town, different towns, preaching. Now this is my text, Mark chapter 2. Inuna ko po muna lahat para maintindihan nyo ang pasok ng Mark chapter 2. Mark chapter 2 says, verse 1, and when he returned to Capernaum, sa siya galing? Different towns around Galilee. It was reported that he was at home, na bumalik niya sa kanyang headquarter. And many were gathered together so that there was no more room, not even at the door, and he was preaching the word to them. The pictures po na nalagay dito is just for, I'm not depicting the itsura po ng Panginoon. It's just for visual purposes only. Around Galilee, in Capernaum, in the house, by the sea, Jesus preached. Preaching was not Jesus' side activity. It was his central mission. Sharing the gospel, preaching the kingdom is the main purpose. Sabi niya, Jesus himself said in Mark chapter 1 na binasa natin kanina, that is why I came. Yes, I want to heal them. I heal. They can be healed. Sabi ni Jesus, no. Let us go to other towns also. Mag-mission tayo sa ibang lugar. Hindi lang dito sa Capernaum. We will go to other towns and preach. We will not stay here in Batangas. We will go to Lipa. We will go to other places. That is mission. Alam niyo po kung bakit nasabi ng Panginoon na sino mang sumasampalataya sa akin ay gagawa na mas marami pang mas dakilang gawa kaysa kanya? Because he only preached for 3 years. He was only working in this city. And then sabi na, from Judea, Samaria, unto the uttermost part of the earth. Until the gospel reached Philippines. Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man, Jesus, came to seek and to save the lost.
Hindi ho siya nakaupo sa bahay ni Peter at nag-oopisina at naghihintay lang ng mga tao na magpapashare, magpapawitness sa kanya. He sick. He went all throughout Judea and Samaria. Actually, bumabalik lang siya sa Judea. Kaya nga po sabi sa atin, go! Mabuti po mayroong headquarter, parang tayo, mabuti po may opisina. Pero we're not called to stay and sit wherever we are. We are called to go out. Reach others. If preaching the word was central to Jesus' ministry, it must be central to ours. Naniniwala po ako, hindi po ito mission statement ng church. This is my view. Marami tayong ginagawa. We worship, discipleship, growth groups, fellowship, etc. But I do believe, lahat po ng iyon nating ginagawa, isa lang po sana ang objective. That we may grow, that we may become mature, that we may be like Christ, that we may know something so that we can win soul for Christ. Make Christ known. Know Christ and make Him known. Kung tayo lang lagi nasa growth group, hindi ba kayo nagkakasawaan na laging kayo-kayo rin lang? O okay lang sana kung nagdadala ng iba o hindi kayo lumalabas. Ang sabi ni Kristo, bakit daw siya nagpunta? Hindi niya sinabing, hindi naman ako pumunta dito para hindi mag-heal. Sabi niya, that's the reason why I came, to go town to town and preach and share the gospel, the good news. All that we do in the church must point to the one thing that matters in eternity. People coming to know Jesus. And they came, bringing him a paralyzed man, carried by 4 men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic or the paralyzed lay. Habang nasa loob siya ng bahay, nagsishare siya ng gospel, may dating na 4 na lalaki, may daladalang isang lalaki pong paralyzed. Dahil po sa dami ng tao, hindi po sila makapasok. Punong-puno, pati po yung pinto, sarado. Ano pong ginawa po ng 4 na lalaki? Pumunta po doon sila sa bubong, kinalkal po nila yung bubong, inihulog, pababa, with ropes, yung pong lalaking may sakit. During that time po, mga design po ng bahay in Judean area is like this, typically. So, meron po silang bubong made of weak material, something like that. Nilalagyan po nila ng clay para po mag-solidify, but actually you can remove. And meron po silang kariwang stairs na inilalagay para po makapunta po dun sa taas kasi nagsiserve po siya as multipurpose. Pwedeng bilaran, pwede kayong magpahinga, pwedeng azotea, marami po pong pwedeng gawin. So, the 4 men, obstacles didn't stop them. The crowd stood in the way, but they made a way. Pwede pong iwan na lang nila yung lalaking may sakit. Pare, dito ka na lang. Igan, hindi kita maipasok, punong-puno na. Pila ang nagpapagaling, pila ang nakikinig kay Jesus Christ. Dito ka na lang. Nagawa na namin parte hanggang dito ka na lang. No. They went to the top of the roof, kinalkal po nila, inihulog. We're challenged here to be like the 4, carrying the broken, carrying the helpless, the lost, until they meet Jesus. Minsan tayo po, madali tayo magsawa eh. Pagka napunta tayo sa isang lugar, wala namang nasisave, wala namang responses na positive, then we stop. O di kaya, nag-invite tayo, nakisang beses, then wala response, then we stop. O kaya, may hindrance, then tumitigil na tayo. But this man, that pursige po sila,
Hindi sila tumigil, hindi sila discourage. Gumawa sila ng paraan, mahihulog ng lalaki. Now, na-mention na po ito kanina. It's the third year na ginagawa po ng pastoral care, yung mentoring, ang tawag po namin, doon po sa Lipa. And, yan sabi ko po, supposed to be, dapat po sila around 170. This was March 22. So, lagi namin sila sabi na, tayo, pag Sabado, ito yung panahon na karaniwan sa atin, ay gusto magpahinga, work from Monday to Friday, lalo pa gabi, umuwi natatapos ng 9 o'clock, nakakarating sa bahay siguro mga 11 something. But why? Why? Yan yung patotoo ni Ate Ann kanina. Mentoring and acting as foster parents until they meet Jesus. Hindi po until they became a member of GCF. Andito po sila yung umaga, pero hindi po natin sila minomotivate. No, there an insinuation na maging member kayo ng GCF. Only to meet the Lord Jesus Christ in your life. Come to know Him and make Him known. And when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Nung makita po ng Panginoon Kristo yung faith, actually maraming debate dito eh. Kanino bang faith ang nakita ng Panginoon? Doon sa 4? Doon sa 5? It's not clear. But I think without faith, there's no forgiveness of sin. So nakita ng Panginoon, ang pananampalataya kahit noong may sakit. Bakit? He's well known around the area. Kilala na si Jesus Christ, nagpapagaling, nagpipreach, nangangaral. And maybe in their hearts, meron na silang pananampalataya sa Panginoon Kristo. That He is the Christ. That He is the Savior. Maaaring sabi ng 4, "Hey, Mr. Jesus, ano yung sinasabi mong your sins are forgiven? Dinala namin yan dahil yan ay hindi makalakad. Dinala namin yan dahil yan ay may sakit. Why? What sins ang ngayon pinagsasasabi? Anong sins forgiven? Ang kailangan niya, gumaling sa sakit. Ang kailangan niya, ang kaibigan namin na yan, makagalaw ng maayos. But you're saying, son, your sins are forgiven. Not only that, meron po doon mga scribes. Mga scribes po ito, mahuhusi po sila sa law ng Bible, sa Old Testament laws. Ang sabi, now some of the scribes who are sitting there, questioning in their hearts, why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Which is totoo naman. Wala naman po talaga makapagpapatawad ng kasalanan, kundi ang Diyos lamang. Well, kung si Elder Chito nagkasala sa akin, iba pong klase yun. Hamba, pinatawad ko na siya. It's forgiveness. Pinatawad ko na siya. Pero yung pagkakasala niya sa akin, pagkakasala niya din yun sa Diyos. And he needs to be forgiven by God on that sin. At yung kasalanan yun, ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, sons, your sins are forgiven. And immediately, Jesus, perceiving in His spirit that thus question within themselves, said to them, alam niyo po, alam ng Panginoon ang iniisip ng mga scribes. Sabi niya, why do you question these things in your heart? Sabi niya, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed, and walk? Iniisip po ito ng iniisip. Alin nga pa mas madaling sabihin? Your sins are forgiven, o rise, take up your bed and walk? Sabi po ng aking mga binasa, mas madali yata daw pong sabihin yung your sins are forgiven kasi wala kang ipakikitang pruweba eh. Kasi wala namang makikita yung mga tao na, you're forgiven. Unlike, sabihin mo na, rise and walk,
kailangan talagang may makita na talagang lumakad talaga to. But in deeper essence, mas mahirap po yung sabihin na pinatatawad ko na ngayong kasalanan. Pero sabi niya doon sa verse 10, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. And he said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. He did both. Yung mas iniisip na lang madali o yung mahirap man, pareho niyang ginawa. Nagpatawad siya ng kasalanan, nagpagaling siya ng may sakit. And he rose, yung may sakit, and immediately picked up his bed and went out before them, so that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Sabi ko, ano yung we never saw anything like this? Eh, marami nang gumaling na may sakit. Probably it's the combination of healing and the authority of forgiving sins. Who is this man who can forgive sins? God alone forgives sins. Tayo po sa ating kinalakhang relihiyon, tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa tao. Pero ang sabi po ng Biblia, walang ibang makapagpapatawad ng kasalanan, kundi ang Panginoon Diyos po lamang. Jesus went to the deepest need first. Nung sabihin po niya doon sa lalaki, pagkakita ng pananampalataya ng lalaki, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. He went to the deepest need first. He saw not just a crippled body, he saw the worst disease, which is sin. That the only cure is God's forgiveness. Familiar verses po ang mga susunod. Ang sabi po dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. I want to, madalas po natin siyang i-quote, pero ano po ba ang mas malalim na ibig sabihin po nito? To fall short is to lack or not enough or fail to attain. Ang illustration niyo po niyan, parang no matter na kahit anong gawin mo, hindi po namimiss lang, hindi namimiss yung target, hindi talaga makarating doon sa target. We all have sinned and we cannot reach the glory of God. All fall short. Lahat ng ating attempts. Ano ba ang ating mga inadequate attempts? Men try to reach God through good works or good deeds, mabubuting gawa, pag-aabuloy, pagtulong, pagiging mabuti sa kanyang kabady, pagtulong sa mga gawain, which is all good. Or sometimes, some sorts of belief systems or philosophies na ina-adapt po natin sa ating mga sarili. Napakarami po natin ngayon yan. Or sometimes, we're thinking of religion, church, traditions, prayers. Lahat po ng ito are inadequate attempts reaching God. Baligtad po. Si Jesus Christ na po ang naparito to seek and to save you. Stop trying anymore. Stop doing any attempt. Because the Lord Jesus Christ Himself is seeking and saving. Huwag na po tayo mag-exert ng mga ganitong effort dahil kulang at kulang at kulang at kulang pa rin. Mamaya po idahanan po natin. Falling short means we're cut off from God. For the wages of sin, separated from God. Ang sabi po doon sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities are separating you from God and your sins have hidden His face from you so that He does not listen. Yun daw po ng ating mga kasalanan, ang siyang naghihiwalay po sa atin sa Diyos. That's why He does not listen. We are separated.
The good news is, sabi po 2 Corinthians 5:21, for our sake, for our sake, for your sake, for our sake, He, God the Father, gusto po maintindihan, verse by verse, word for word, He, God the Father, made Him, Jesus Christ, word for word, He made Him sin, to be sin, who knew no sin. For our sake daw, for our sake, God the Father made the Lord Jesus Christ sin, who knew no sin. Wala siyang kasalanan. Ang pagkakaiba po niya sa atin, di ba Elder sabi mo, all have sinned. Si Jesus Christ lang po ang lumabas dito sa katawang lupa na hindi po dumaan sa natural process, hindi po siya nanggaling kay Joseph. Siya po ay galing po sa banal na Espiritu. So no trace of Adam's sin. Naintindihan mo ba ako? Lahat ng tao ay nagkasala because meron tayong minanang kasalanan kay Eva, kay Adan. But because the Lord Jesus Christ, hindi siya nanggaling kay Joseph, wala siyang trace of the sin of Adam. He is without sin. But God the Father made Him sin for our sake. Yung lahat ng ating pong kasalanan, ibinigay, i-download sa Panginoong Jesucristo. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. That in Him, we might become the righteousness of God. So it's not religion. It's not GCF. It's not good works. It's not your prayers. It's not anything. It's what the Lord Jesus Christ did for you on the cross of Calvary. And until now, the Lord is seeking and saving. And as a church, we are commissioned to go and to seek also. That's our mission. Kung hindi nyo pa po na-experience ang maging part, directly or indirectly man, ng tinatawag na soul winning, you're really missing a lot of joy and happiness and of experience as a Christian. 3 pagkakataon lang po sa Biblia ang nag-rejoice ang mga angel sa langit. Ang sabi po sa Job, after the creation, there were rejoicing in heaven. After the creation. When Christ the Lord was born, angels rejoices. At kailan pa po sabi ng Luke, pag ang isang tao na nagkasala ay nagsisi tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, there is rejoicing in heaven. Gano'n kahalaga po ng isang tao na madala po natin sa Panginoon. Hindi po sa church lang, sa Panginoon. Makakilala siya, tanggapin niya si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. May pagkakatawa po sa langit. Ilang taon na po kayong Christian? Kayo po ba'y nakapag-share na? Kayo po ba'y nakapag-witness na? Kayo po ba'y naging part na ng soul winning, ng mission, directly or indirectly man? Hindi man kayo, pero kayo naging instrument para ng isang tao makarinig ng gospel, makarinig ng mabuting balita. Kung hindi pa po, wala tayo doon sa main thing why Jesus came. Hindi ko sinasabi na may leveling o may mas importante po ang mga ministries, no. I'm just saying that the mission, winning souls, is the most important. He, Jesus Christ, did not commit sin and no
no deceit was found in his mouth. When he was insulted, he did not insult in return. Siguro naman kayo, nakapanood na kayo ng yung pelikula, yung anong title? The Passion. Niluluroan, sinasampal, binabatukan. Pero hindi siya gubante. He did not insult in return. When he suffered, he did not threaten, but entrusted himself to the one. Hindi niya sinabi na, pagkabuhay ko, kaya pagkatapos ng lahat ng ito, tanda kita. Hindi wala akong ganun eh. Walang ganun ang Panginoon eh. Nung niloran mo ako, hindi mo ba alam na wala ka rito kung wala ako? Pero he did not threaten. But entrusted himself to the one who judged him. He himself bore past tense. Dinala na niya. Bore our sins in his body on the tree or on the cross, so that having died to sins, we might live for righteousness. Very, very clear. Very, very simple. Wala pong church na napako sa krus. Walang religion. Si Jesus Christ po. Kaya po siya ang aming ipinipreach po sa inyo. Kaya po, kung mapapansin po ninyo during our mentoring, bakit kahit ang pinag-uusapan is management, leadership, we always quote verses in the Bible trying to teach you about Lord, about the gospel. Because that's the most important thing. Ano po bang weight nito? Falling short means we're cut off from God, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Isang araw, kung wala pa kayong tunay na relasyon sa Panginoon, Elder, parang ginawa na po natin ng una. Ito po mga sineshare nyo po sa akin, sa amin. I just want to reiterate this truth. Isang araw, gagraduate na kayo. Hindi na tayo magpapangipangita. But I hope, dito iba ang setup. Hindi leadership ang aming tinuturo sa inyo. The free gift of God is eternal life. Free. Ibig sabihin na free, wala kayong babayaran. Libre. Buhay na walang hanggan through the Lord Jesus Christ. Then on the next day, he went again outside, beside the sea. And all the crowd was coming to him and he was teaching them. He was teaching them. Parang wala nang ginawa ang Panginoon. Araw-araw na lang. Yun na yung kanyang buhay. To heal, to teach, to heal, to teach, to share. And as he passed by, he saw Levi, or same po yan ng Matthew, the son of Alphaeus, sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. So habang tapos na yung gabi, tapos na yung pagpapagaling doon sa crippled, the next day, he went outside the Sea of Galilee and nakita niya sa isang tax booth, naniningil ng buwes, si Levi. And sabi niya, "Come, follow me." Wala pong maliwanag na conversation dito, but we do believe that even Levi, ginawa pong Matthew yung kanyang pangalan. Ibig sabihin po ng Matthew ay a gift from God. How can a bad man, how can this deceitful man, mandaraya, mamaya pag-aaralan po natin na bang ginagawa ng mga maniningil ng buwes, could be a gift from God. Kasi after the encounter of Levi to the Lord Jesus Christ, siya po'y nagkaroon ng pagsisisi, pagtanggap kay Kristo, pananampalataya sa Kanya. And in-invite ni Levi, ni Matthew, si Jesus Christ
sa kanilang bahay. At naghanda si Levi, siya po'y tax collector, ng pagkain. And as he reclined at the table, noon po sa floor po sila nakaupo, wala po sila mga chairs and benches. And as he reclined on the table in Levi's house, many tax collectors and sinners were reclining with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Marami pong sumunod po sa kanya, kahit mga maninigil ng buwis at mga sinners kung tawagin ng time yan. Eto na naman ang sabi ng mga scribes. And the scribes of the Pharisees, when they saw that, ito po yung mga nagmamalinis, ito po yung mga religious people nung time na yun. And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with sinners and tax collectors, said to his disciples, sinabi, why your master? Huh? Why does he eat with tax collectors and sinners? Bakit siya kasamang kumakain ng mga tax collectors and sinners? Ang sabi ni Jesus Christ, and when Jesus heard it, he said to them, those who are well, healthy, have no need of a doctor or a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners. Sabi niya, I came not to call the righteous. Bakit meron na po bang righteous noon? Wala pa, no one is righteous. Jesus is implying na you self-righteous. Kayo na nagsasabi kayo na you're righteous. I came for these people, for the sinners. Bakit po ba? Tax collectors were hated and were regarded as sinners. They were Jews, sila po yung mga Israelita who worked for the Roman government. Kasi during that time, ang Israel po, ang Judea, part na yan, lahat na yan, ay controlled po sila under the Roman Empire. And may mga Jews, may mga Israelite na nagwo-work for the government and they collect taxes. So for the Jew, katraidoran po yun. And marami po silang binabayarang buwis. Some of the types of Roman taxes, meron po silang tinatawag na head tax or tax poll, census. Yearly po nagtatax po sila, individuals, to finance the Roman army and to assert Roman's authority over them. Meron po silang land tax for agricultural landed properties. Meron po silang customs and duties, paggamit po ng kalsada, paggamit po ng bridges, paggamit po ng port. Kaya po noon, sina Peter, nagtatax po sila kahit yung kanilang mga isda. Pinag-aralan ko po ito, tatax po sila. Marami pong tax po binabayaran ang mga Hudyo noong unang panahon. Meron po silang tinatawag na temple tax. Hindi po ito sa Romans, ito po sa mga Jews na nagbabayad pa rin sila ng tax sa Jerusalem Temple. So there are many taxes na binabayaran. And marami pong ginagawa, mga tax collectors, kaya po galit po sa kanila. Paano sila kumikita? Some of the methods and profits and abuse. So, inflated valuations. Assessing value of inflated amounts. Thus, pinatataas mo lang din. Lumalaki po yung kanilang tax. Extortion. They accuse people of crime then demand money to avoid charges. Ito po, high interest loans. Pinalolong sila to the point na hindi na nga makabayad hanggang sa makuha yung kanilang mga properties. Ito po yung the most common, corruption and embezzlement. Putting money on their own package with funds that should have gone to government or were illegally extorted from their fellow citizens. Isang katulad po niyan ay si Matthew at saka si Zacchaeus. Yes. Nang ginawa ni Zacchaeus, dahil si maniningil din ng buwis, nung makakilala siya sa Panginoon, binalik niya ng 4 times. Binalik niya ng 4 times. And take note, the Lord, Jesus Christ, is in the house. Oh! Yes!
is eating with them. Nakikikain siya. Kaya po naman sinasabi ng mga religious, bakit kasama mo si ano? Bakit kasama mo yung mga taong to? Bakit ang iyong master ay kumakain kasama nila? Ang sabi ni Jesus Christ, yung mga may sakit ang nangangailangan sa akin. Yung mga walang sakit, hindi kailangan ng doktor. These people, isa po ako sa matutuwa. Isang araw, mababalitaan natin. Hindi natin po sila hinahatulan. Yan naman po kaya ako pinakita, open na po yan sa media. We're not judging them. We don't know if they're really guilty or not. We don't know. Only God knows. But kung sila makakakilala sa Panginoon, isa po ako sila sa kanilang religious. I believe, kayang sikmurain ng Panginoong Jesus ang imbitasyon ni Saltico pumunta ng Bicol at mag-dinner na kasama po niya. Yes. May isang question mark po doon. Paano? Yeah. Yes. Kasi, ang galing nating magturo. But in our small, little ways, ang dami din nating kalikuan, injustice, unrighteousness na ginagawa. Di po ba? Yeah. Ang sabi po ni Paul, this saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. Ano po sabi ni Paul? And I'm the worst of them. Over-exaggeration po ba ito sa tingin niyo ni Paul? Ito po ba'y parang sinasabi niya na in-exaggerate niya ito na ako ang pinakamakasalanan sa lahat? Probably because sinasabi niya na gumagawa ako ng paraan, hinahadlangan ko ang mga tao na makakilala kay Kristo kasi pinakukulong niya yung mga Christian. Pag nakita ni Paul that time na kunyari nag-gather kayo, kunyari kayo mga Galilee pa, nakita niya napunta dito, pwede kayo ipahuli ni Paul that time. This is the man who don't want people to know Christ as their Lord and Savior. But God is good. This man, as sinful as he was, kinatagpo siya ng Panginoon. Siya po'y na-save. Siya po'y nagsulat ng maraming aklat sa Biblia na binabasa po natin ngayon. Bakit po? This is good. And it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved. Ang desire po ng Panginoon is that all people might be saved and come to the knowledge of the truth. And this should be our desire also. That people may get saved and come to the knowledge of truth. And for you, second lieutenants, this is our desire also. Hindi lang kayo mag-guide sa inyong study, hindi lang kayo ma-encourage, hindi lang kayo ma-motivate pagka kayo ay low moral, hindi lang kami makapag-advise sa inyo. But sana that you may come to know the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. At kung saan man kayo dalhin ng Panginoon, that you may make Him known also by others. The Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness. Kasi sabi na ba, bakit sinasabi nyo darating na si Kristo? Hanggang ngayon, hindi pa naman siya dumarating. Kailan ba talaga yung second coming? Sabi niya, but He is patient toward you, not wishing that any should perish. Gusto niyo ba na ma-perish itong mga to? No, I don't think so. Actually, He wants all to be saved. Hindi lang natin may iwasan na nagagali tayo, di ba? Kasi because of the corruptions and the evil. Kasi sinner nga po blinded. Ano po bang aasahan natin sa tao na walang pagkatakot sa Diyos?
Ano po ba ang aasahan natin sa mga tao na walang tunay na Kristo sa kanilang buhay? Di ganito mo ang aasahan natin. Kahit ano pong palit natin ng gobyerno, paulit-ulit lang po yan, paulit-ulit. Kaya kayo po na mga sundalo namin pong pinupuntahan. Gagamitin ko po lagi ang sinasabi ni Elder Chito. Lagi po niya sinasabi. Kung isang araw, paglabas po ninyo, at kayo po ay nasa sa inyo ng mga trabaho, unit, hindi na kayo lalakad sa lakad ng mga taong to. Hindi ko po sila hinahatulan pa. At kayo po ay magiging mga matuwid. May takot po sa Diyos. Yung po mga pinag-uusapan po natin, yung mga itinuturo po natin tuwing Sabado, ay makikintal po talaga sa puso ninyo. At kayo po, yan ang inyong magiging gabay sa pangungunan niyo sa inyong mga tao. Tubo na po kami. Bawi na po kami sa inyo. Doon hindi man po kami nahingi ng kapalit. Para po sa susunod na generation. Para na po sa aming mga magiging anak at magiging apo. Kasi isang araw, kayo na po ang MGen. Isang araw, kayo na po ang mga generals or whatever po, ano mga matataas na posisyon. And you will be influencing so much our country. Yun po yung isang motivation po namin. Yun po ay kung tunay na si Kristo ay nasa sa puso nyo na, nasa buhay nyo na, tinanggap nyo na siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Magtatapas po ako in this quotation. Ang sabi po ni David Kim, every heart without Christ is a mission field. Nag-i-encourage po kanina si Ate Ann, baka gusto niyo sumama sa lipa. Ang sabi nga po niya, hindi niyo na kinakailangang umalis. Every heart without Christ is a mission field. Every heart with Christ is a missionary. Kung tayo po, sinasabi po natin, tayo po yung nakakilala na tumanggap sa Panginoon, meron na po tayong Kristo sa ating puso, pero hindi po natin ibinibahagi, hindi po natin isinishare, wala po tayong desire to win soul for Christ, to be involved in any ministry na po pwedeng mag-convert sa tao, pwedeng magbago sa tao, makakilala sila sa Panginoon sa kapagligtas. Napakadamot po natin. Lagi natin sinasabi, we can only give what we have. Di po ba? Eh kung ikaw sinasabi mo, mayroon ka ng Diyos sa buhay mo, we can give, we can share that to others. Because every heart without Christ is a mission field. Every person and every heart. You will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything else but Christ. Makakatapos po kayo, mga sir, mga ma'am. Maaabot ninyo ang inyong mga pangarap. Magiging first lieutenant kayo. Magiging kapitan, colonel, major. Nakalimutan ko na ang succession. But your life will still be empty if your heart is Christless. Heart. Ang sabi po doon, for what does it profit a man if he gained the whole world and lost his own soul? For what could a person give in exchange for his soul? Sa palagay niyo yung mga pinakita ng tao kanina na sobrang yayaman na. Yung hindi mo na kaya sakyan ang lahat ng sasakyan sa loob ng isang buwan na tigay-tigay isang sakay. O sakyan ng mga helicopter every week halimbawa. Yung wala ka ng pagkadalang pera, bibili ka na ng condominium at paglalagay mo na yung pera. Sakit na po yun eh. For what shall it profit a man if he gain the whole world but lost his soul? Separated from God, you will die without Christ. You will go to hell. Madadala mo ba yung pera mo doon? Yung position? For what could a person give in exchange for his soul? Last verse. Kabisado po natin to. Kahit po tayong mga Christian. Ang sabi po doon,
Dito po ako magtatapos. Gusto ko lang siyang bigyan ng konting twist. But to all who did receive Him, who believe Him, meaning Christ, He gave the right to become children of God. Pag tinanong mo ang isang tao, tinatanggap ko naman po si Jesus eh. Tinanggap ko na po siya. Ano po ba yung pagtanggap? Ano po ba yung tinatawag dito mga pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Sabi doon, but to all who did receive Him. Ay tuwing nga pong Sunday, I don't want to offend, mga kaibigan, di po ako nag-offend. Tuwing nga pong Sunday, nagko-communion po ako eh. So I am receiving Christ. Yun po ba ang pagtanggap? But to all who did receive Him, He gave the right to become the children of God. Eh, nung bata po ako, binuksan ko po ang aking puso. Pinapasok ko po si Kristo. Tinanggap ko po siya. As if Christ is a thing or something na pinapapasok at tinatanggap sa puso. Nung bata ako, lagi ko itong ginagamit. 3 years old, 4 years old. Pinagpe-pray ko, open your heart, receive Christ, open and receive Christ. As if para bang si Kristo ay tinatanggap mo na item at yung sinasaksak sa loob mo. Ano po ba ang context ng verse na ito? Tingnan po natin yung nauna para po mas maintindihan natin. He was in the world, and the world was made through Him. Kanya ang mundo, lahat. Yet the world did not know Him. He came to His own, and His own people did not receive Him. Yung mga tao sa Nazareth rejected Him. Halos ihulog pa siya sa bangin. Ang verse 12 na sumunod, but to those who receive Him. Ang receiving dito ay opposite ng rejecting. Nag-gets niyo po ako? It's not opening the heart and receiving an item. As Jesus Christ is an item na sinasaksak mo sa puso mo. Receiving Him is the opposite of rejecting. People reject Him. He came to this world, but people did not receive Him. No, no, no. You're not the Christ. I don't believe you. You're not the Savior. You're not the Christ. Receiving is acknowledging Him. That He is the Christ. That He is your Christ. That He is your Savior. Parang kunyari, lagi kong ginagawang halimbawa. Bata ka pa, nahiwalay ka na sa iyong mami. Kunyari lang, hindi mo kilala ang iyong mami. Kunyari lang. Dumating ka sa age na 30, kunyari. May dumating na babae, ini-introduce sa'yo. Ang sabi sa'yo, I am your mommy. 2 options. Pwede mo siyang i-acknowledge, i-receive mo siya na siya talaga ang iyong mami. Or you can reject her. No, you're not my mom. That is the thing. Jesus Christ came. He bore your sins. He bore our sins on the cross of Calvary. He came. He just wants you to be recognized. You accept Him, recognize Him. Parang Pangulo ng Pilipinas. Kung hindi mo pa tinatanggap si Bongbong Marcos na Pangulo ng Pilipinas, you're rejecting Him. Pag kinilala mo siya, nirecognize mo na siya, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas. Ganon ang konsepto po nito. Verse 11, He came to His own and reject. Verse 12 said, to those who did not reject but acknowledge Him and receive Him, He will give them to be children of God. This morning, not acknowledging the Lord Jesus Christ as your Lord is rejecting Him. GCF, soldiers, kahit pa magustuhan ninyo, galis nyo rito, ang ganda talaga doon. Ang ganda talaga ng mga awit doon. Ang pag-worship doon. Parang ang babait ng mga tao. Gusto ko talagang magpa-member na doon. No.
Kahit pa gustuhin ninyo, i-reject namin kayo. Ay, no, joke lang. It's not ang aking hinihingi lang. Is that the Christ who came here on earth 2,000 years ago and died for you. Acknowledge Him. Do not reject Him. Sinasabi niya, I want you. I want you to acknowledge me, sabi ni Jesus Christ. I died for you. I'm the Messiah. Receive me and do not reject me. At the same time, the Holy Spirit will come into your life. Doon ngayon pumapasok na ang Kristo, the Holy Spirit, His Spirit will come into your heart once you recognize Him and accept that you are the Christ. Sa ating po mga mananampalataya, mission. Huwag po sana tayong masiyahan na mawawala na tayo sa buhay na ito. Hindi man po kayo naka-experience maging parte ng anumang aktibidades, personal man yan, kayo man yan, o anumang ministry ng church sa pagdadala ng kaluluwa po sa Panginoon. Sa pag-evangelize. Ngayon pong umaga, I want you to close your eyes. Pwede ako mag-request. Kuya Arnel, pwede po bang tugtugan po ninyo na isa pong awitin? Narinig po niyo message. Maybe I have extended so much, a lot of time. Because probably this will be the last time that you will hear purely the gospel, the good news. Not about leadership, not about planning, not about the skills and necessary things to become a successful soldier, official. You've heard the message. The Lord Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. We are sinners. Lahat tayo makasalanan, separated tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag mo sabihin sa akin, Elder, ako naman po ay member na po ng isang church. Ako naman po ay nagsisimba na tuwing Sunday. Ako naman po na-attend sa ating mentoring tuwing Saturday. Thank you po. You've heard that the Lord Jesus Christ bore, dinala niya na ang iyong mga kasalanan. Sirs, moms, mga bisita po namin. This morning, the Lord Jesus Christ wanted to be recognized, received, accepted as Lord and Savior of your life. It's a decision na manggagaling sa'yo. If you're not really sure, if you're unsure, you have made that decision. If you're unsure, I don't know, Elder, I don't know. Yes, I may. But this morning, sir, I want to be found. Gusto kong masumpungan ako ng Panginoong Hesus. Hindi ako magtatago, hindi ako tatakbo. I will acknowledge Him and receive Him now as my Lord and Savior. Is that a decision from your heart? Kinakausap muna kayo mga sir, mga ma'am. Kayo muna para sa inyo mo rin. He came for you. It's either you will reject Him, what He did for you, or accept Him as the one who died for you. Kung ikaw, ma'am, sir, this morning, is deciding, Elder, Tito Roel ang tawag niyo sa akin sometimes. I want to receive Him, acknowledge Him today. Not GCF. Hindi ka magiging member ng GCF once you did this. No.
you will be a member of the family of God. Is that what you want to do today? If that is what you want to do, you want to accept, can you stand up from your seat? Stand up from your seat. Elder, say, I want to receive Christ. I want to acknowledge Him as my Lord and Savior. Now, very clear. Now, this day. I will not reject Him as they did before. But now, I want to acknowledge Him as my Lord and Savior. I am recognizing Him now. I am accepting Him now. He is my Lord and my Savior. Is that your decision? You may stand up. Thank you. Thank you, everyone. Please remain standing. There's a verse in Romans that you can confess aside from signifying that you're accepting Him. By your mouth, you can confess Him now. Lord Jesus, you're now my Lord and my Savior. Can you do that? Lord Jesus, I am now accepting you and acknowledging you as my Lord and my Savior. Thank you for dying for my sins. I am now found. Thank you for saving me. In Jesus' name, amen. You may now be seated. Salamat po. Hindi ko ho pinabuksan ng inyong heart. Pina-acknowledge ko lang ho sa inyo. Pinatanggap ko lang po sa inyo. He is the one. But in your heart now, the Lord Jesus Christ lives. The Holy Spirit lives. Because where the Spirit is, God is. Sa mga kasamahan ko po sa GCF, do you want to see people's lives transform? Do you want to see more of the people who will also receive and accept the Lord Jesus Christ in their hearts? You may start by sharing Christ. Sa mga sundalo na po naririto, you may start making Him known. Paglabas niyo po sa inyong mga units, you may do the same na ginagawa namin sa inyo. Start simple group, small group. Tayo po'y mag-pray. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa inyo. Ang sabi na John 1:12, but to those who received Him, acknowledge Him as Lord and Savior, to them gave He the power to become children of God. Ma'am, sir, o sino man po narito sa lupo ng kongregasyon, if you did that, you're now children of God. The Holy Spirit now lives in you. Maraming salamat sa inyo. Sa atin po, maraming salamat po, Panginoon. Kung pinagpe-pray, make this church a mission-minded church, Panginoon. Help us, Lord, that we may be able to share Christ. Not our religion, but Christ. Not anything but Christ. For He is the way, the truth, and the life. Bigyan niyo po sa amin ang burden. Panginoon, give us the burden. Maraming po salamat. This is our prayers in Jesus' name. Amen. Thank you po.